Naging mahigpit din ang pagbabantay ng mga otoridad sa Baguio City upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ngayong undas sa lungsod. Yan ang ulat ni Dante Gitu. Hindi tulad ng iba na mga bulaklak, kandila at mga pagkaing alay sa mga yumao ang dala ng mga bumisita sa Baguio Public Cemetery, ang pamilya ni Ginny, mga gamit panlinis ang hawak. Isinabay na kasi nila sa pagbisita sa puntod ng kanilang mahal sa buhay ang paglilinis. Kasi ngayon lang may time, November 1, busy sa trabaho. Ganun po, kaya ngayon lang po kami pumunta dito na maglinis po, sir. Sinabay na po. Sinabay na lang po namin, sir. Ganyan din ang sitwasyon ng ilang mga bumisita sa public cemetery. Kani-kanyang bitbit na mga walis, brush at mga pangkuskos na siya na lamang pinayagang maipasok sa loob. Hindi na rin pinayagan ang pagpintura sa mga nicho. Ang pamilya naman ni Gredo, maaga pa lang ay nagtirik na ng kandila para hindi na makasabay sa dami ng taong tinatayang daragsa sa sementeryo. Actually, ganito kaaga ginagawa namin. Umiiwas lang talaga sa sobrang traffic at saka yung walang pagparkingan. Ang Baguio Public Cemetery kasi ang pinakamalaking sementeryo sa lungsod na mayroong mahigit 20,000 puntod. Ngunit di tulad ng nakaraang taon, kakaunti lamang ang bumisita ngayon. Maaaring ang iba ay bumisita na nitong mga nakaraang araw at ngayon ay nasa bakasyon na. Ang iba naman, sa susunod na mga araw padadalaw dahil ayaw makipagsiksikan sa inaasahang pagbuhos ng tao ngayon hanggang bukas. Gayunpaman, ipinangako ng Baguio City Police Office ang mahigpit pa rin nilang pagbabantay sa sementeryo. Sa katunayan, umabot sa 18 ang nakumpiska nilang mga hindi dapat dalhin sa loob ng sementeryo. Kasama na rito ang mga alak at mga bolo na gagamitin daw sanang pantabas ng mga damo. Mayroon namang isang itinakbo sa hospital upang doon obserbahan dahil hirap sa paghinga, nahihilo at mataas ang blood pressure. Maliban diyan ay wala naman nang naitalang mga problema. Wala ring mga nailapit na reklamo tulad ng hindi mahanapang nicho. Samantala, sa undas pa rin dumoble naman ang bilang ng mga turistang nagtungo sa Diplomat Hotel. Sikat ito dahil sa mga kwentong kababalaghan tulad na lamang ng pagpapakita ng mga multo o pagpaparamdam ng mga di umano'y kaluluwa ng mga nanirahan dito sa panahon ng Hapon. Nagsilbi kasi itong tirahan ng mga pamilya at mga paring Dominikano bago bombahin ng mga Amerikano noong 1945. Kaya naman ang pamilya ni Army, hindi pinalampas ang pamamasyal sa Diplomat Hotel. Every year talaga, panata namin pumunta sa Manawag kasi birthday yun ng anak ko. So from Manawag, pumupunta kami ng Baguio. So we might as well go to historic places of Baguio. That includes Diplomat Hotel. Ayon kay Army, bago sila bumiyahe ay binisita na rin nila ang kanilang mga yumao at nakapagbigay respeto na rin sila. Dante Gitu para sa Bayan.